Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ako si Joanne sa Rigumpaan Tasuda, alang sa Community Update. Sa atong headlines. Groundbreaking sa pinakaunang mall sa Oroqueta City karong April 23, 2024 na. Samtang hapit na usab ang pagbiyahe sa barko para Cebu City. Nadugo sa Oroqueta City Division ang first place sa food processing sa gipahigayong Regional Festival of Talents dinhi sa Misamis Occidental, dili pa lamang dugay. General Villanueva sa PDRRMO Misamis Occidental nagpasalamat kang Governor Waminal sa suporta sa 5 kaadlaw nga training aron maandam ang rescue team sa probinsya sa bisan unsang kakulian nga moabot. Ug karon sa tong detalye, groundbreaking sa pinakaunang mall sa Oroqueta City karong April 23, 2024 na, samtang hapit na usab ang pagbiyahe sa barko para Cebu. Ania ang kumpletong detalye. Human sa pipila ka mga pag-postpone sa groundbreaking sa Metro Central Mall dinhi sa Oroqueta City, mahinayon na kining mapahigayon ang groundbreaking sa pinakaunang mall sa Dakbayan karong April 23, 2024. Kini ang gibutyag ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa iyang radio program nga Kita ang Oroqueta. Matud pa ni Mayor Acosta nga mao na kini ang katumanan sa iyang pasalig kaniadto pa nga ang Oroqueta City mamahimong Center of Trade and Commerce pag-abot sa panahon. Ang pagsulod sa mga tigpatigayon sa Oroqueta City timailhan nga hinay-hinay nang nakabot ang katumanan sa mga pangandoy nga mosaka ang ekonomiya sa Dakbayan ug makahatag kini sa pangangabuhian sa katawhan. Adunay maayong oportunidad nga mamugna kung daghan ang mga investor nga mosulod. Hinungdan nga giablihan ni Mayor Acosta ang Oroqueta sa tanang mga negosyante, magamay ug madako man kini. Matud pa sa mayor nga aduna nay plano ang Dakbayan uban sa presidente sa Liga ng mga Barangay, kapitan nga si Kapitan Naneth Merle Bandala Acosta, nga pakusgan ang pagmugna og produkto para sa posibleng pag-angkon og usa ka factory dinhi sa Oroqueta City. Hangyo ni Mayor Acosta sa tanan nga magtinabangay aron makahimo ang Dakbayan og produkto nga atong mapakita og mapasigarbo. Samtang gitutukan na usab karon ang pagpangandam sa Dakbayan kalabot sa mga panginahanglanon sa San Vicente Bajo Oroqueta City Port sama sa padayon nga pagpalawom sa pantalan ug ang pag-renovate sa port terminal para sa hapit ng pagbiyahe sa barko nga Starlight Ferries paingon sa Cebu. Manghinaot si Mayor Acosta nga magpadayon og walay kakulian nga moabot para sa katumanan ug mapuy-an ang mantra sa probinsya nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal nga mao ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon kon 5 M's. Nadugo sa Oroqueta City Division ang first place sa food processing sa gipahigayong Regional Festival of Talents dinhi sa Misamis Occidental, dili pa lamang dugay. Ania ang kumpletong detalye. Mapasigarbohon si Oroqueta City School Division Superintendent Jean G. Veloso sa gipakitang kahanas uban sa pagpaningkamot sa Oro Treasures sa gipahigayong Regional Festival of Talents for Our Food dinhi sa probinsya isip host province, dili pa lamang dugay. Nakuha sa Oro Treasures ang first place sa food processing ug maoy mo represent sa Northern Mindanao ngadto sa National Festival of Talents kun input sa kauluhan. Ang food processing gisalmutan nila Gila May B. Lamparas, Xavier E. Valisco, Caleb Nathan M. Nanyes, uban sa ilang coach nga si Mr. Angelo L. Talabok sa Dior Andion Academy School of Technology. Wala nagkawang ang paningkamot ug sakripisyo sa mga estudyante uban sa ilang coach, hinuon mas na-challenge pa silang dublihon ang ilang paningkamot
ug mas ayuhon pa nilang ilang performance para sa National Festival of Talents. Dugang pa nga gawa sa kadaugan nga ilang naangkon ug nakahatag og maayong dungog sa eskwelahan, sa school division ug labaw sa tanan sa dakbayan sa Oroqueta. Nagsilbi usab kining maayong kasinatian sa ilang kaugalingon, samtang ilang na-enjoy ang talagsaong kahigayunan ug oportunidad. Nahimong second placer usab sa dressmaking nga gisalmutan nila Regine C. Balulong, Kayla Jean B. Marshall uban sa coach nga si Miss Glenda B. Amora sa Misamis Occidental National High School kun MO-NHS. Nakuha ang second placer usab sa Korean Foreign Language Writing Skills nga giapila ni Gwyneth Andrea Bugo uban sa iyang coach nga si Miss Meracent T. Mantos sa Misamis Occidental National High School kun MO-NHS. Samtang third placer usab ang Oroqueta City Division sa oratorical contest nga giapila ni Shayna Grace B. Malake uban sa iyang coach nga si Miss Ann B. Parian sa Talairo National High School. Third placer usab sa Likha Witan ni Zidane Gabriel C. Quizon uban ni coach Miss Genevieve M. Luwagon sa Misamis Occidental National High School kun MO-NHS. Wala man nila nakuha ang first place apan igo nang napakita usab nilang ilang kaayo o kahanas bisan pa man wala nila nabatian ang kapildihan tungod kay pinaagi niini adunay mga bag-ong butang nga ilang nakatunan ug labaw sa tanan na enjoy nila ang maong kahigayunan. Gipaabot ni SDS Veloso ang iyang pagdaig ug pagpasalamat sa tanan nga misalmot sa ARFOT, sa tanang coaches, school head, supervisor, parents, ug sa tanang partners sa walay puwas nga suporta usab sa mga lideres sa probinsya, ilabi na ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Sa duha ka representative sa Distrito 1 ug 2 nga sila Congressman Jason Almonte, Congressman Sancho Fernando Waminal ug ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal, kay tungod sa panaghiusa og suporta sa naasoy nga activity, nahimong nakabot ang tumong nga mao ang pagdaog, pagkat-on ug labaw sa tanan ang pag-enjoy. Matud pa ni Veloso nga daghang salamat Ginoo. God is good all the time. Samtang ang Iligan City Division ang nahimong overall champion sa Regional Festival of Talents 2024. General Villanueva sa PDRRMO Misamis Occidental nagpasalamat kang Governor Waminal sa suporta sa 5 kaadlaw nga training aron maandam ang rescue team sa probinsya sa bisan unsang kakulian nga moabot. Aniya ang kumpletong detalye. Gipailawom sa striktong pagbansay ang rescue team sa Misamis Occidental sa high angle, low angle and traverse rescue and rope course training sa Bureau of Fire Protection Region 10 aron ma-equip ang tanang mga moatubang sa dili malikayan nga kalamidad nga moabot sa probinsya. Ang opening gipahigayon sa Costa del Sol para sa briefing o groping sa team. Gisugda ni atong April 15 to 19, 2024. Mas maganda yung na-train yung mga tao natin so that when calamity and disaster comes, meron silang tamang kaalaman to respond to any situation. Usa kini ka in-house training sulod sa 5 kaadlaw nga giaprubahan o gisuportahan ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal. Tungod kay gusto ni Governor nga masangkap ang rescue team para andam sa posibleng moabot nga kalamidad o disaster nga adunay igong kahibalo unsaon pagtubag ug atubang sa nahisgutang panghitabo. Usa sa gi-require sa ilang partisipante mao ang physically fit tungod kay rigid ang naasoing training. Lecture lang dito or theory lang dito but yung mga practical o yung actual na training will be somewhere sa labas like sa bridge, pagbaba na bridge kasi may rope course ito, tapos or sa building kung meron man building na gagamitin for training kasi nga ito is low angle and high angle rescue. So ibig sabihin kung merong nasunog, so kailangan nating ibaba yung mga biktima sa taas. So kailangan natin matrain sila kung paano sila ibaba, hindi naman pwedeng tumalon lang sila. Okay, so we have to be prepared and use some of our equipments para
pagdating sa respond, meron tayong magamit na kalaman. Matod pa ni Superintendent Christopher G. Rehencia, ang Directorial Staff Force Chief sa Bureau of Fire Protection, ang high angle, low angle, and traverse rescue and rope course training. Basic rope rescue technique na pwedeng ma-apply sa atong rescuers nga nasa lokal, especially kung may mga incident na mga low angle, high angle, and any kind of incident using na pwedeng gamitan og group, pwedeng gamitan og ang mga highly sophisticated equipment sa high angle. Muna siyang activity karon, ma'am. Ang low angle, ma'am, magagamit nato na siya, for example, ma'am, nang natay baha, traversing. Kanang traversing nato, ma'am, patag siya diri nga side, nagbaha, pero diri wala, dito sa pikas wala. So makonsider na siya ng yung water traversing natin, low angle yan. Yung, for example, ma'am, yung first floor, mga ganito, example, yan, low angle yan. Pag maakyat ka sa third pataas, makonsider na natin high angle. Kay risky na siya. Ito kasi, ma'am, pwede ka pang, pag mahulog ka dyan, pilay lang abutin mo. Pero pag nandoon ka na sa third floor pataas, possible mamatay ka na. Ang high angle training na to, ma'am, daghan na siya factor na pwede consider kasi pwede siyang mountain, yung mga slopes na matatarik talaga. Tapos yung building na matataas kasi mayroon din naman kaming suicidal rescue kasi yung team natin o yung van natin na nandyan, yung rescue truck, may ano din siya, may capability siya sa mga suicide rescue. So mayroon siyang gamit na para dyan. So i-prepare yan halos, ma'am. Most of the time is high angle. Kasi kadalasan na response natin, ma'am, na for example sa siyudad, yung mga suicide, doon siya nakaprepare. Magamit usab sa mga partisipante ang rescue truck nga kumpleto sa ekwipo para sa bisan unsa nga pag-rescue. Ang rescue truck may kantidad kini sa 40 million pesos tungod sa mga high technology nga mga kagamitan nga ana sa sulod. Sa 5 days training, basic lang ang posibleng makatunan sa mga partisipante nga maoy importante aron makahatag na sila sa first aid kung adunay pag-rescuehon sa dili pa moabot ang technical o expert rescuer dala ang mga ekwipo sa area. Nalipay nga nakita ni Rehencia ang interest sa mga partisipante ug excited silang makakaton sa high angle, low angle, and traverse rescue and rope course training sa pagsugod pa lamang. Bisan pa nga adunay gamay nga porsyento nga peligro sa nahisgutang training. Kikita ko sa kanila kanina sa opening pa lang, medyo excited sila. So yung mga ganun na na parang gusto na lang matuto, mabilis turuan. Unlike yung mga sa opening pa lang parang gusto nang uuwi, wala kang ma-expect na maganda doon. At sa kanila, excited sila. Nakikita ko yung, kahit sabihin ko sa kanila na allowed natin, sabi ko kay General Villanueva na, sir, mayroon tayong 5% casualty nito ha. Nibero ko silang ganun, pero actually hindi yun sa training, kundi sa actual combat or actual rescue na medyo patanga-tanga ka doon, possible ka ikaw ang casualty. Pero pag dito nakinig ka sa pakinggan mo lang yung sinabi, gawin mo yung sinabi, hindi ka talaga mapano. Samtang dako sab kayo ang kalipay ni Misamis Occidental Provincial Fire Marshal Superintendent Gregorio L. Bambo nga human sa usa ka tuig nga preparation na pahigayon na gayud ang klase sa training tungod sa suporta ni Governor Waminal. Ang high angle, low angle, and traverse rescue and rope course training maoy haom nga training alang sa rescue team sa Misamis Occidental. Yung training nito is very technical, very specialized para later on magagamit namin sila. Hopefully hindi, pero just in case, kasi di ba remember during the share line, hindi lahat tayo Misamis no nag-expect na may mangyaring share line. So ngayon we are anticipating na few months from now or years from now, ready ang Misamis noon, ang entire Misamis Occidental ready just in case na may mga calamities or disaster na mangyayari during sa low altitude and most especially sa high altitude. Kaya ang title ito, low angle sa baba, low altitude, or high angle, high altitude. Remember, ang Misamis Occidental, mayroon tayong Mount Balindang na mountain range. So, remember, mayroon tayong mga municipalities dyan like Don Victoriano, Concepcion, and among others. So, may mga terrain dyan is very difficult to traverse. So, this training, just in case may extricate or papunta ang mga troops natin doon, with this specialized training, makakatulong siya.
Human sa training sa rescue team sa probinsya, isunod usab ang mga gagmayng organization sa LGU ug sa uban pang gustong makakaton sa mga pamaagi aron maandam usab ang tanan. Dili lang ang rescue team kundi lakip na ang tanan nga mga misa-misnon. Gikalipay kini sa probinsya tungod kay dili tanan ang nakaangkon sa ingon ani nga klase sa pagbansay. Kini tungod sa coordination sa BFP, PDRRMO ug ni Governor Henry Waminal, nahatagan sa katumanan ang pangandoy nga training. We're so lucky na tayo sa MISOC, sa province, naging recipient sa training na to. Kasi hindi basta makonvince ang mga municipal mayors, ang ating mga sagunang panlalawigan, kasi hindi gaano ka-technical kasi yung ibang training. Not like this one is so technical. Kaya sa entire Philippines, isa tayo sa mga probinsya na iilan lang naka-avail sa training na to. Sa mga trainees, naglangkob sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office personnel, Philippine Coast Guard ug ang Armed Forces of the Philippines. Nang hinaot nga human sa 5 kaadlaw nga physical and rigid training, masangkap na ang mga partisipante nga moatubang sa posibleng mga kakuliang moabot sa probinsya. They should be able now to respond to any situation na mangyari sa atin. Misa-misnon kung meron silang kailangan i-perform. Talagang well-trained sila. Kasi like other special training, meron kaming day-to-day na mga schedules na specific na mga activities for them to perform. Tapos i-evaluate namin sila, may mga return demonstrations na to make sure na pag wala kami, sila able talaga sila. And they can teach also other groups na nandito sa especially sa Oroqueta. Dako sa makalipay ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merck Macosta sa nahisgutang training tungod kay dako kayo kining ikatabang sa probinsya sa panahon sa kalamidad, ilabi na dinhi sa dakbayan sa Oroqueta. Mao katong naglangkob sa community update. Ayaw sab ninyo pakyasa pagtan-aw ug pagpaminaw sa Abante Oroqueta program. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda maingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless, Misamis Occidental. God bless, Oroqueta City.